can now proceed to the Ano post po conference. muna, Kuya Julius, the participants, can you open your camera so that we can have photo op? Sino po pwede mag-picture? Ako na. Okay, Prince, thank you. The participants po, if you can open your camera, please open it so that we can have a picture. If ever wala mag-open ng cam. For the participants po, once again, kindly open your camera for the photo opportunity po, as it is also a requirement in our subject. Thank you very much po. Ayan, as I guess wala nang mag-open ng camera. Prince, kindly take the picture na. Thank you. Okay, 1, 2, 3, smile. One more po, one more. 1, 2, 3. 1, 2, 3, smile. Okay na po. Thank you so much po. And thank you. Teacher Sophia, may you kindly ask the students to leave the Zoom before we proceed with your post-conference. Okay. So thank you so much po sa mga participants na umattend. I-chat ko na lang po kayo for token. Pwede na po kayong mag-leave. Thank you po. Thank you so much. Ayan. Okay na po. Ayan, you may start with your post-conference na, teacher. Thank you. So first po muna siguro sa principal leader si Daniela. Sige. First muna yung sa continue. Ayun. For me naman, nagpakita ka na sa good voice while teaching. Yung pagiging kalmado mo, gano'n. And yung sa student involvement, no, sa sa mga simpleng ano lang, no, yung sa pag-allow sa mga students to read the objectives, maganda yun kasi mas madalas yung engagement mo while discussion. And yung sa pag-encourage them to participate in class, lalo na kapag mayroong mga times na hindi sila gano'n nagpa-participate or di sila nagiging active. And yung sa pag-simplify mo ng questions or yung pag-repeat, lalo na, yun nga, yung, lalo na pag di sila nakakasagot, maganda yun. And yung pagkakaroon ng definition of terms muna bago magtuloy-tuloy sa discussion. And when it comes naman dun sa objectives, nag-align siya, no, from describe yung sa key concepts and yung sa pag-demonstrate ng yung respects by yung asking students, especially dun sa naging processing questions. No, except lang dun sa isa kasi hindi nga natapos yung ano nga, yung discussion. And mas na-manage mo na yung time mo compare no sa last dem. And napakita mo rin naman yung mastery of the content kasi na-explain mo yung bawat nasa slides mo and yung pagbibigay mo rin ng examples. Yan. And sa avoid naman, for me lang, more confidence pa lalo sa pagsasalita. Ayun lang. And more energy pa dun sa pag-praise or yung pag-acknowledge ng mga sagot ng mga students. And yun naman sa PPT, ang suggestion ko lang, mas less sana yung text and mas better din for me lang yung paggamit ng graphic organizer. Kasi para makita, para mas malesen lang yung text and yung siguro better, mas makaka-help din yung paglalagay ng images para ayun nga, males yung text na nabivisualize pa rin ng mga students kung ano yung meaning ng kada key concepts. And ayun nga, yung
less text, tas i-elaborate mo na lang kasi okay naman yung sa explanation mo. Malinaw, naiintindihan. Yung sa PPT lang talaga kasi masyado siyang heavy kung titingnan naman. Tapos ang dami pa ng mga key concepts. Ayun lang. Pero nasunod mo naman yung sa comparison of the two perspectives. Maganda yun na naka-organize siya. Tingnan, nakikita, na-differentiate ng mga students kung ano yung pagkakaiba ng two perspectives. Ayun lang for me. And congrats. Thank you po. Next naman po si Christina Aviso. Teacher. Afternoon po, audible ako. Yes po. Ayun, siguro sa ano na tayo, sa avoid muna. Siguro yung una ko lang napansin, yun dun sa game na yung crossword, mas maganda siguro if sila na lang yung paghanapin mo. Instead, kasi pag sinabi nila na society po, pwede mo silang tanongin na which part. If hindi nila ma-access yung mismong laro mo, pwede mong tanongin kung saan banda para at least sure tayo na nakita talaga nila yon. Tapos doon naman sa sa pag-take down notes mo ng mga sinasabi nila, make sure din na tama yung spelling kasi baka mamaya may mga sensitive word na maipasok. Ayan lang naman. Tapos avoid din yung parang yung mga words na ganyan. Naintindihan ko baka kinakabahan ka lang pero hanggat kaya, iwasan natin yung mga words na hindi naman related dun sa ating Tapos maganda rin na, sige sa continue naman, maganda na very student-centered ka na pinapabasa mo sila ng instruction, lahat ng kaya mong ipabasa sa kanila, pinapabasa mo sa kanila, which is a good thing naman. Siguro dun sa, kunwari dun tinanong mo sila sa mga practices na ginagawa nila sa family, mga cultures, ganyan. Kapag wala nang sumasagot, maganda siguro na magbigay tayo ng mga context. For example, ano kaya yung tawag natin sa ginagawa bago kumain para merong context sa kanila na parang parang naalala nila na yun pagdadasal yun nga ginagawa namin yun para kahit paano ma-help mo sila na mapalabas yung idea nung hinahanap mo yun tinatanong mo sa kanila yung mga practices na ginagawa nila sa bahay. Ayun, all over naman, napakagandang presentation gaya rin sinabi ni Daniela. More confidence, ang ganda-ganda ng speaking voice mo. Talagang ang lumanay lang, talagang makikinig ang estudyante. Ayun, more lakasan din ng konti. Tapos syempre, para kahit pa paano, makakatch mo ang attention nila. Yun lang, congratulations. Thank you po, teacher. Next naman po si Kuya James po, Larry. Ayan. So, first, wait lang, sorry. Ayan, sorry. Ayaw kasi gumana nung ano ko. Naririnig na po ba ako? Yes po. Ayan. So, first of all, congratulations kay Teacher Sophia, no, for this online teaching demo, successful online teaching demo. So, saan ba ako magsa-start, teacher? Continue na lang po. Sige, sa continue, first, ang napansin ko first, the teacher dresses well, no? So appropriate for online. So kahit online tayo, I notice na okay pa rin yung pananamit ni teacher, yung kanyang suot. And also, the teacher is visible in her screen. So from ulo hanggang dibdib, I guess, ay kita si teacher. So mahalaga din yan sa online na modality, no? Hindi masyadong malayo and hindi rin masyadong malapit. Sa attendance checking, the teacher already accommodated cultural diversity, no? Sa pamamagitan ng let niya ng students na magsagot using different languages in greeting. Tapos may classroom rules din, check 'yon. Tapos asking students to open their cameras no before the start of class. Ang kaso the entire discussion or class parang walang nag-open, I guess. Tama ba? Pero maganda pa rin na sinubukan ni teacher ipa-open yung camera ng kanyang students. Tapos nandito rin yung openness ni teacher sa mga mistakes or wrong answers. Sinabi niya na okay lang kahit may mga maling answers. Ayan. Tapos nakita ko rin na iba-iba yung pagtawag ni teacher. Hindi ko alam if ito ay sa
edge or sa end ng students, pero active yung students, nagpa-participate, iba-iba yung sumasagot, unlike sa ibang teaching demo na natin ko paulit-ulit yung sumasagot. So dito iba-iba. Sa digital chalk talk, meron din si teacher, pero pwede pa itong i-improve, no? Kasi sa digital chalk talk, parang ang nangyari is, tinype in lang yung answers ng students, no? Pero ano meron doon sa mga answers na yon? So if ever, if hindi nakikinig maigi si student, baka malito siya kung bakit ba may mga nakasulat doon. So pwede ma-improve yung digital chalk talk sa pamamagitan ng paglalagay ng at least ng main idea or di kaya at least a title doon sa baba before inputting or typing in their answers, no? So lumabas din naman yung value to be integrated, yung respect, no, for diversity. So nandoon din present. Tapos may eto nasabi na rin to, participation, nagbasa yung mga students. And yung paggamit ng contextualized examples meron din. So isa rin sa pinaka nagustuhan ko yung formative assessment ni teacher. So gumamit siya ng mga rhetorical questions like yung mga tanong niya na ano kaya yung dahilan why there is social change in society, no? So merong point kung bakit may social change, no? Tapos meron din yung bakit kaya in anthropology tinitignan muna yung past for us to understand the future. So we're getting the point instead of an answer. So maganda yung yung formative assessment ni teacher during kalagitnaan hanggang dulo ng discussion. Tapos meron din comparison and synthesis ng anthropologic and sociologic lens ng culture and society. So maganda rin yon. And nung bandang dulo din, doon ko rin nakita yung mga insights, mga great insights ni teacher, no? Dulo nakita, last 4 minutes na ata, yun ang sabi ni Gian na last 4 minutes na mas na-contextualize ni teacher and na-connect yung topic dun sa current state, no, ng society or yung current events in society. So yun lang naman for continue teacher. Sa avoid naman, na-check ko na kasi yung sa LP mo, pero doon na lang siguro din yun yung sa LP, yung comments sa LP. Dito sa avoid, yung transition ni teacher sa classroom routine, medyo mabilis, no? Hindi ko alam if siguro kinonsider lang ni teacher yung time siguro dito. Medyo nabilisan ako sa, hindi, may mga activities na hindi na-explain kung bakit ginagawa yung activity na ito. So maganda if merong at least short explanation bakit kinakandak natin yung activity na ito. Yung flow ng lesson plan, medyo fragmented siya kasi pagkakita ko, hindi ko alam if kaninong template yung gamit, pero specific learning objectives agad, tama ba? Yun yung una ko agad nakita. In ano kasi, ang lesson plan natin is, teacher, ang una ay content, nasanay tayo, di ba, sa content standards, performance standards, learning competencies, and then specific learning objectives, tas tsaka yung mga integration. So kumbaga from general baseline tayo ng curriculum guide, pababa tayo dun sa specific learning objectives. Ang nangyari kasi, nakita ko agad yung learning objectives nasa taas, yung specific learning objectives. So siguro pwedeng baguhin yung template nun. Tapos yung PQS ni teacher dun sa analysis, may mga misaligned na expected answers, no? Like for example, nasaan na ba yun? Sorry. Yung question ni teacher na, ito sa value ata to eh. Sorry, ilipat ko lang to. Yung sa value na, parang ang tinanong ni teacher dito is, second question, tama ba? What practices or traditions do you observe? So specific practices or traditions yung ina-expect ni teacher sa question niya, pero yung expected answer is hindi aligned doon sa question. So yun din, improve lang natin yung PQS pa natin. Tapos ayun, sana mas na-deeper din, na-deepen yung question sa value to be integrated, kung saan lalabas yung VTD natin, tsaka yung mga sumunod pang question. So ayun, minsan din ito nakakalimutan ni teacher i-acknowledge yung
responses or messages in chat box. Tapos, yun lang din, minimize lang din yung grammatical errors and yung misaligned words. Like, nabanggit ni teacher, please read objectives number 2, objectives number 3, no? So, lang. So, nung narinig ko yun, parang napaisip ako if walang culture na nawawala, nasaan yung sense ng mga AP teachers natin na ang hinihikayat natin ay ma-preserve yung culture, di ba? So, ang culture is nagbabago siya and at the same time, pwede rin siya mag-fade or mawala. Tapos, may times din na si teacher ay nagbabasa na lang ng presentation, no? Or binabasa lang niya yung presentation. So make sure to add at least an explanation doon sa binasa ni teacher. Tapos, ayun lang naman. Meron pa pala, sorry. Yung malapit sa pag-synthesize or pag-compare din ng in anthropology and in sociology, yung paggamit ni teacher ng excerpt, gumamit ata si teacher ng excerpt dito without context. Like, in anthropology, on the other hand, culture comes first. Like, if babasahin kasi siya ng student, medyo confusing siya kasi saan galing yon. But may on the other hand, ibig sabihin may mas naunang statement. Ayun po, teacher. So, ayun lang din yung paggamit natin ng references. Nakita ko dun sa references natin sa LP. Medyo hindi reliable yung ibang references. So, pwedeng gumamit tayo ng books, ganyan. Kasi since ang hinahanap natin is anthropologic and sociologic lens, no, or perspective. So, pwedeng books ng mga sociologists natin, nila Durkheim, nila Weber, or nila Karl Marx, ayan. Kasi yung nagamit nating references, Quora, Wikipedia, no? So, improve pa natin yung use ng reference natin. And lastly, ito last na, sorry, yung misaligned application activity, though na-comment ko naman na siya sa third objective natin sa psychomotor. So, dun yun na lang po basahin, teacher. Ayun. Overall, congratulations, Teacher Sofia. Thank you po. Next naman po si Kuya James po, Kali. So, naririnig ba ako? Yes po. Okay. So, sige, first of all, no, thank you so much for choosing me, no, sa pagiging evaluator, and congratulations din sa iyo kasi natapos tong demo teaching mo, successful naman siya, and so ngayon, pupunta naman tayo sa continue and avoids natin, no. So, saan mo gusto mag-start, sa continue or sa avoid? Sa continue po. Okay, sige. Sa continue. So, i-ano ko na lang, no, i-echo ko na lang yung iba kasi mostly ay nasabi naman ng ibang evaluators natin. So, continue na may positive reinforcement ka. Nagsasabi ka ng thank you. Nagsasabi ka ng awesome answer. Yung mga ganong, mga ganoong remarks lang sa mga students kapag nagsasalita sila. Kasi syempre, mas makakarinig sila ng compliment, mas magsasagot or mas ma-encourage sila sumagot. So, echo ko na lang din na siguro mas maging ipakita natin yung enthusiastic na instead of awesome answer, sabihin natin awesome answer. Gaganon dapat tayo para makita na talagang tumama or tumumbok ang estudyante natin. Yan. Next is continue yung sa consistent language, no? Kasi nagtinry mo talaga na mag-English all throughout your discussion, tapos nagko-code switch ka lang when it is necessary. Yung kapag for example, yung nag-ask ka ng question in English, tapos dahil medyo nagkakaroon ng dead air or naghihintay tayo ng sagot ng students, saka mo siya tinatagalog. So, nagko-code switch lang when necessary, no? So, goods yun na consistent yung language mo all throughout the discussion. Next is yung sinabi ni Teacher Arvin, no, na good yung integration mo sana ng technology doon sa ChalkTalk. However, may improve nga siya kung lalagyan mo siya, kung magiging mas organized ba, lalagyan mo siya ng titles para makita nila kung bakit ba tinipe ni teacher or bakit ba sinulat ni teacher yon. So, ayun. Maganda din na nagtawag ka ng iba't ibang students. Tapos,
nagpa-paraphrase ng question kapag hindi nagsasagot yung students, na tinatry mo na pa-concise or pa-simplify yung mga questions, ganon. Then, eto naman, medyo critical to. Sinabi mo na yung dun sa objective, yung nagpapabasa ka ng objective, sabi mo na, I would say continue na sinasabi mo siya, nagsasabi ka ng it's alright kapag nagkakamali yung mga students mo. However, it could be improved siguro kasi ang context nito yung nung pinabasa mo siya ng objectives, tapos ang binasa niya yung objective 2 at hindi yung objective 3. So, ang sinabi mo na ang babasahin natin ay objective 3, sabi mong ganun. So siguro, mas maganda kung ni-remind mo siya ng rules na next time makikinig tayo ha, or next time we should listen to the discussion, ganyan-ganyan. Kasi it establishes authority further. So, ganon. Kasi yung naging approach mo kanina, masyado siyang naging mabait. So, konting grip pa sa authority natin. Ayun. So, ayun lang naman yung sa continue ko. Sa avoid naman, so, sa mga transitioning words natin, no, super obvious yung transitioning. Okay, so for our next activity, for our first activity, so dapat hindi natin sinasabi yun eh. Dapat sasabihin natin, for example, nagpa-word search ka kanina. Oh, for now, we're going to do a word search. Huwag mo sasabihin na for our first activity, we're going to do a word search. Kasi dapat hindi aware yung students kung nasa na tayo. So dapat it's an experience. Para kang nagko-concert ganyan. It's an experience na dapat masasurprise sila kung ano yung mangyayari. Ganyan. Ayan. Sige, echo lang natin yung sinasabi na feelers, yung mga i-reassure kita na okay lang ang dead airs. 'Di ba? Okay lang ang dead airs kung tayo ay nag-iisip talaga kasi hindi natin maiwasan yung hindi na iisipin natin yung susunod na ating sasabihin. Mas maganda na may pause kaysa sa magsabi tayo ng tsaka, mga filler words. So, ayan. Next is, another critical ko sa avoid, pero yung ibang teachers natin or ibang evaluators natin, kinoment nila to as kasi sinasabi nila na ang discussion mo or yung whole demo mo is student-centered. Pero, I would disagree kasi napansin ko dun sa abstraction in particular na very teacher-centered yung nangyari. Kasi, ayun nga, sabi ni Teacher Arvin na binabasa mo na lang yung PPT tapos medyo consistent yung na ikaw na lang yung nagsasalita, ikaw na lang yung nagsasabi, ganyan. Tapos parang at the end, saka ka lang nag-start na mag-ask ng question. So, siguro, it could be improved, no? Before anything else pala, tanong ko lang na yung mga questions ba na tinatanong mo dun sa last part ng abstraction ay something na prepare mo ba or something na naisip mo lang on the fly? Like, ngayon mo lang siya naisip, ganun. Naisip lang po while discussing po. Okay, so ayan, siguro, goods na, on the fly talagang nag-iisip ka para maging interactive yung discussion. However, halatang ngayon mo lang siya naisip. So, okay din naman na mag-prepare tayo ng questions para sa abstraction natin. Kasi ito yung i-comment ko sa iyo. Kasi, paano ba magiging student-centered yung magiging discussion natin? First, ang gagawin mo, example natin yung sa definitions, yung nag-define ka kanina. Sa tingin nyo, tanongin mo yung mga estudyante mo, sa tingin nyo, ano kaya yung pumapasok sa isip nyo pag sinabi yung word na culture? O pwede mo siyang i-chalk-talk, isulat mo kung ano yung mga, kung ano yung naiisip nila sa word na culture. Pagkatapos, okay, so ayan yung mga naiisip nyo sa word na culture. Tingnan natin kung tama yung mga nasabi nyo. So, saka mo ipe-present yung definition ng culture. Checkan mo kung ano yung tumama dun sa sinabi nila. That way, interactive yung discussion, nagkaroon ng participation si student, nag-positive reinforcement si teacher, at the same time, may mga na-clarified kang misconception. Okay, so ito pala yung naiisip niya sa culture, kaso ito ang sinasabi ng definition. So, ayun, nagkakaroon ka ng parang clarification sa mga, sa mga definitions mo. So,
ayun, pwede mo siyang gawin sa all throughout the discussion. Ah, mas magiging interactive. Pero ayun lang naman yung mga comments ko, no? Overall ay isa to sa better demo na napanood ko. Hindi naman sa pag-compare sa iba, no? Pero isa to sa better na demo na napanood ko sa all throughout. So, ayun lang. Thank you so much and congratulations sa'yo, Teacher Sophia. Ayun lang. Thank you po, Kuya James. Last na po si Kuya Julio. At ako pa talaga ang hinuli mo. Joke lang. So, ayun. So, napakalaking congrats, Teacher Sophia, for your demo right now, no? So, ang saya na makita na finally merong isang third year na inimbita ko on their demo. And really, really appreciate that invitation of yours. And ayun, no? So, where do you want me to start? The continue or the avoid? Continue rin po. Continue rin. Okay, gusto mo ako maging masama afterwards. Joke lang. So, sige. Let's have a look, no? So, yung iba talaga dito would be just an echo ng mga comments nila. And maybe siguro some other tips that I could give to you. So medyo magiging, ano lang siya, medyo magiging short or medyo magiging mapaliwanag ako, ganon. Sorry. So, yan, no? So, the first one is the creativity on the introduction. I really loved it. And I do think na nag-show ka ng creativity with that. Actually, medyo concerning lang ako doon sa, ah, sa mismong dasal. So, since medyo yung topic mo kasi is really leaning towards na rin to a transformative ed na multicultural education, no? So, since the respect for diversity pa yung value mo, I think you could try to have a more, alam mo yun, interreligious type of prayer. Like, you can say to the, fine, kasi yung iba naman, not really apprehending to a God. So, maybe a moment of silence for letting them pray on their own beliefs, ganun. That could be integrated. So, para medyo maging lamang na rin or nakikita na rin or mas emphasis yung for the respect for the diversity, ano. And then, also, I could see the good on appraisal. That's one of the best thing that you have na actually ako hindi ko pa hindi ko pa rin na-master yung good appraisal after an answer of the students, which is really good because that would enhance them or that would enhance their engagement towards the ano. So, si teacher, inaano ko, sinasabihan ako very good. So, parang ganun yung nagiging dating nila. So, that's a good characteristic of yours, no? So, next one is also yung pag-push through mo when it comes to having a good communication sa students, specifically nung medyo naririnig mo na medyo mahina yung yung input ng audio ng isang student. And that's one of the good na you are showing na you want to have a, alam mo yun, more audible communication, not only to you, and also you ensure na yung i-share ng student is maririnig din ng kapwa niya estudyante. That's one of the good things. And also, siguro ito, yung using more comfortable language when explaining. So, siguro kasi talagang medyo mahirap yung biglaan ka mag-explain and specifically gusto mo mag-explain kaso meron kang isang lengguwahe lang, which is our mother tongue. Siguro kapag ganun, to make it more clear, medyo clear. And also, ayun, another one is in integration na rin siguro sa languages. You could try to start to explain in Tagalog. Then, saka mo siya i-explain uli in English. So, that's bilingual and that's more of being, alam mo yun, integ with the cultural system. Siyempre, actually, mas more on accepting yun ng diversity ng bata because not every learner could understand a straight English. So, medyo mas goods yun na medyo mas kaya natin yung puliduhin na gawin nating bilingual kung kaya natin. The next one is yung consistency ng energy mo. I like the consistency of energy pero pwede pa natin tong iangat. Like, pwede pa natin tong gawing OA ng onte. Ganon. Like, kung kaya mo maging OA, go. Because that's
an energy input. Pero yun nga lang, you have the consistency on energy. And yun, medyo critical din yun na kapag naging OA ka from the start at to the end, dapat OA ka. Pero it's a really good consistency of energy for you. Okay, now, the summarizing of the answers is evident na rin naman, no? So, nag-echo na rin naman doon. And, ayun, yung in abstract questions, napansin ko rin yun na na you have a good in abstract questions. Nasubukan mo na siya mag-insert ng questions on the abstraction mo or the mismong lesson. But the thing here siguro, for the intake na rin ng SEL, and also we can re-emphasize rehook yung values to be, yung values that we want to develop. Kunwari, for the family structure, to make it SEL and also para mahatak mo ulit yung values mo. So, hindi mo siya mabibitawan lang sa isang parte ng lesson plan mo. You could try to ask like, since sasabi mo yung matriarchal and patriarchal family, you could ask na, kayo naman, ano nararamdaman ninyo when it comes to a family structure na dalawa ang tatay or dalawa ang nanay? And there, pwede natin doon makuha na kapag sumagot yung bata na okay naman po, it's a family structure or whatsoever, ganun. So, pwede natin doon hatakin, no, na basis sa sagot niya, no, talagang pinakita niya yung respeto niya when it comes to the diversity of the family. So, na-rehook natin both the SEL and then also, alam mo yun, mas naging connected sa bata yung niya, yung sagot niya. Then, okay, let's now go on the avoid. Okay, for the avoid naman, no, medyo may napansin lang ako on some elements on the PowerPoint. Yun, bukod sa wordy siya, meron kasi meron mga fonts. By the way, I like the how readable is your PowerPoint. Merong merong parts wherein nahihit niya yung elements ng presentation. So medyo tayo doon. And also, I think the vibrant, oh well, grade 11 nga pala to. Pero medyo natin yung vibrancy lang nung elements, no, ng mismong PowerPoints natin. Then, ayun, medyo naging naging concern talaga ako dun sa translation. Kasi binitawan mo siya na in Tagalog but you are already explaining it in English. Binitawan mo siya in Tagalog tapos lumipat ka ng English. So, mas maganda yun na in-explain mo siya ng Tagalog, translate mo in English, tapos diretso na natin in English para medyo mas smooth yung transition and mas magandang bilingual ang naging atake. Then, ayun, re-asking yung question. So, maybe, let's make it more simplified. Although evident naman siya, pero medyo nagiging same level kasi. Alam mo yun, nire-rephrase mo yung question, but medyo same level ng siya. So, let's be, with the hots and lots. And then also, yun, nasabi na rin si idea organizer. Medyo tayo sa idea organizer. And ayun, sa authority natin, no, we use the word parang. So, ito kasi, itong word na tong parang, medyo delikado ka dyan, specifically kapag ang tinuturuan mo ay talagang matatalinong section. Based na rin sa experience ko, no. So, you really need to absolutely tanggalin yung parang na word na yan when it comes to explaining because it shows an uncertainty to the information. Instead of saying parang, we could say na there is a uncertainty, parang ganun. Ako rin nagsasabi ng parang, di ba? Hipokrito. Sorry. We could use the word that showing uncertainty since or sabihin natin na marami ring iba na marami ring iba na nagsasabing ganito, mga researchers we could say that. So, ganon, just remove the word parang kasi
removing yun ng authority natin sa harapan. At medyo dun baka atakihin ka ng bata kapag nasa totoong field ka na. Then, ayun, we could use saturation na lang siguro ng tech intake, specifically on yun, sa in-abstract questions. We could use sige nga, heart react nga kayo kung uma-agree kayo sa ganitong statement. Sige nga. So, we could use mismong tech intake natin, no, na medyo saturate natin siya. And yun na naman, the other things or the other comments is, na rin naman, napunta ko na rin sa remarks specifically or feedback specifically sa LP mo. And everything at all, you have a nice demonstration, and congratulations, Teacher Sophia. Thank you po, Kuya Julius. Thank you po sa lahat po ng evaluator. Pwede po pa-open na lang yung camera para po magkaroon tayo ng photo op po. Prince, pwede pa-capture naman. Andyan ka pa ba, Prince? Okay, 1, 2, Daniela, pwede pa-open ng camera, Daniela. Wait lang. Okay, thank you. 1, 2, 3, smile. One more po, one more. 1, 2, 3, smile. Sorry, ulit po. 1, 2, 3, smile. Okay na po. Thank you po. Thank you, Daniela, Kuya Julius, Kuya James, Kuya Arvin. Thank you so much po sa pag-attend. Thank you po. You may leave the Zoom link na po. Thank you po. Thank you so much. Bye, congrats. Thank you. Thank you po. Congrats ulit! Pwede lang kay Congrats! Nung ba kayo di pa naka-end? Congrats, Pia. Kaya Ay, na yung record, na-stop na. And pag nag-end na daw yung call, saka daw siya mag-download.